May mga tambalan sa basketball na nagdadala ng panalo, may mga tambalang ding nagdadala ng kampyonato. Ngunit may iilan lamang na tambalan na kayang baguhin ang buong kultura ng isang liga. Noong huling bahagi ng dekada 90 at noong unang bahagi ng 2000s, isang tambalan ang hindi lamang nagpayanig sa Araneta Coliseum. Binago nito kung paano tinitingnan ng mga Pilipino ang basketball. Binago nito kung paano maglaro ang mga koponan, binago nito kung paano mag-market ng mga players, at higit sa lahat, binigyan nito ang PBA ng bagong henerasyon ng mga bayani. Sila ay sina Mark Caguioa at JJ Helterbrand, mas kilala bilang Fast and the Furious. Pero bago ako magpatuloy, favor sana na huwag kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Malaking help din to para makagawa kami ng mga future videos pa. Pagsapit ng unang bahagi ng 2000s, nasa panahon ng transition ng PBA. Unti-unti nagretiro o tumatanda ang mga alamat na bumuo ng ginintoang panahon ng liga. Ang mga pangalan gaya ni Robert Jaworski, Alvin Patrimonio, Benji Paras at Johnny Abarrientos ay nagsimula ng lumayo sa sentro ng eksena. Kailangan ng PBA ng bagong enerhiya at sa Barangay Ginebra, nagsisimula pa lamang mabuo ang isang tambalang hindi inaasahang magiging isang pinakasikat sa kasaysayan ng Philippine basketball. Noong 2001, dumating si Mark Caguioa mula sa NCAA powerhouse na Glendale Community College sa Amerika. Isang scorer na walang takot umatake sa basket. Noong 2002 naman, sumunod si JJ Helterbrand, isang lightning pass point guard na may kakaibang bilis at flair. Magkaiba ang kanilang personalidad. Si Caguioa ang agresibong scorer, si Helterbrand ang mabilis na playmaker. Ngunit nang magsama sila sa loob ng court, para silang dalawang bahagi ng isang makina na perpektong nagtutulungan. Bago dumating ang Fast and the Furious, karamihan ng koponan sa PBA kilala sa mabagal na sistematikong estilo. Set plays, half-court execution, post-up basketball, disiplina sa bawat possession. Ngunit nang sumabog ang tambalan ni Caguioa at JJ, tila may bagong hangin na pumasok sa liga. Biglang naging exciting ang transition offense. Biglang naging mahalaga ang bilis. Biglang naging uso ang fast break basketball. Sa bawat rebound, tila may nakaambang panganib. Kapag nakuha ni JJ ang bola, parang drag racer na naghihintay na lamang ng green light. Kapag tumakbo si Mark sa open court, parang sports car na walang preno. Sa loob lamang ng ilang segundo, mula depensa ay nasa kabilang dulo na sila ng court. Hindi pa man uso ang salitang peace and space sa basketball world, ipinakita na ng Ginebra ang kahalagahan ng mabilis na laro. Unti-unting napilitang mag-adjust ang ibang koponan. Kailangan nilang maging mas mabilis, kailangan nilang maglaro ng mas athletic na guard, kailangan nilang sumabay sa bagong takbo ng laro. Ang pinakamalaking epekto ng Fast and Furious ay hindi lamang nakikita sa statistics. Makikita ito sa mga tao. Tuwing naglalaro ang Ginebra, nagsisiksikan ng mga tagahanga sa arena. May mga batang nagpagupit gaya ni Caguioa, may mga kabataang point guard na gustong gayahin ang dribble moves ni Helterbrand. Sa maraming paraan, sila ang naging basketball idol ng isang buong henerasyon. Sa panahong nagsisimulang sumikat ang internet at cable television, naging mas visible ang personalidad ng mga manlalaro. At dito lalong namukadkad ang kanilang kasikatan. Hindi lang sila mukhang traditional na basketball stars. May tattoo, may swagger, may confidence. May dating na mas malapit sa kabataang Pilipino noong panahong iyon. Para silang mga rockstar na nagkataong magaling maglaro ng basketball. Bago ang Fast and Furious era, kadalasang ang mga koponan ang pangunahing bida. Ngunit nang sumikat sina JJ and Mark, nagsimulang mapansin ng liga ang kapangyarihan ng individual star power. Naging mas mahalaga ang player branding, mas maraming commercials, mas maraming endorsement, mas maraming media appearances, mas maraming fans na sumusunod hindi lamang sa koponan kundi sa mismong manlalaro. Sa maraming paraan, sila ang naging blueprint ng modern PBA superstar. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na dahilan kung bakit naging espesyal ang Fast and the Furious ay ang kanilang koneksyon sa kultura ng Ginebra. Hindi sila perpekto. Maraming beses silang natalo, maraming beses silang nagabol mula sa malaking lamang, ngunit bawat pagkakataon lumalaban sila hanggang dulo. At yun mismo ang gustong makita ng mga Ginebra fans. Ang kanilang bilis ay entertaining, ang kanilang tapang yung talagang gusto ng masa. Sa bawat drive ni Caguioa sa gitna ng tatlong depensa, sa bawat mabilis na pasa ni Helterbrand, sa bawat comeback victory, mas lalong lumalakas ang alamat ng Never Say Die. Sa kasaysayan ng PBA, maraming tambalan ang nagkampiyon. Maraming tambalan ang nagdala ng tropeyo, ngunit kakaunti lamang ang maaaring sabihing
nagpabago sa direksyon ng buong liga. Ang Fast and the Furious ng Hinebra ay higit pa sa dalawang magaling na manlalaro. Sila ay simbolo ng pagbabago. Sila ang mukha ng bagong panahon ng PBA. Sila ang nagpakita na ang basketball ay hindi lamang tungkol sa execution at sistema, kundi tungkol sa excitement, personalidad, bilis at koneksyon sa mga tagahanga. Hanggang ngayon kapag pinag-uusapan ng pinakamalaking tambalan sa kasaysayan ng Philippine basketball, hindi mawawala ang pangalan ni Mark at JJ dahil minsan sa kasaysayan ng PBA may dalawang manlalarong tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iba. At habang tumatakbo sila, sinasama nila ang buong liga sa isang bagong panahon ng basketball. Isang panahon na hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ng mga tagahanga sa isang simpleng pangalan. Fast and the Furious.